Get ready with me. 2 days off na naman nga at pangalawang araw na ng day off ko kaya naisipan ko lumabas. Total payday ngayon kaya ililipid ko yung sarili ko. Pero sana may mga kasama akong lumabas no para may pumigil sa akin sa kaka-deserve mo yan so baka masobrahan na naman ako ng gastos, my God. Magki-Christmas pa naman, kailangan makapagpadala ako ng malaki-laki sa Pilipinas, pambili ng gamit ng mga bata, pang field trip, pang Christmas party, my God, ang daming gastos. Pero syempre, kung ano yung meron ako dito, yun din yung dapat na maranasan ng mga anak ko. Total, may na-OT naman ako last month sa sinahod ko ngayon, kaya deserve ko to. Pero ngayong susunod na buwan, Diyos ko Lord, wala akong OT, kaya kailangan ko magtipid talaga. Trending nga pala ngayon yung hiwalayang Katnill, my God, 11 years sila, tapos naghiwalay din. Ganun din kami, kaya kayo, kung kayo pa rin, maghiwalay na kayo, huwag nyo nang patagalin, haha. Basta ako ngayon, kilay is life. Makalimutan ko na yung wallet ko, wag lang yung kilay ko. Ganyan lang, retouch lang para medyo gumanda pag nasa labas ka na. Dito kasi sa Taiwan ang mga babae maayos sa buhok, sa mukha, kahit medyo maamoy sila. Karamihan sa mga Taiwanese may mga amoy higaan, amoy panis na laway, amoy hindi naligo, amoy damit na hindi dinawni at nakulob, ganun. Parang hindi uso sa kanila yung magpabango. Pero in fairness, kahit mabaho sila, malinis silang tignan, tapos maporma, maayos sa buhok, maayos sa mukha. Pero bakit pag mga Pilipino kahit nakaligo ka na ng 3 beses sa isang araw, mukha ka pa rin dugyot, haha. Okay, I'm done and this is my outfit for today's video. Light makeup, headband, konting kulot, and Korean dress and skirt from Shein. Mukhang na-achieve ko naman yung Taiwan look ngayon. Nagdala nga pala ako ng backpack kasi parang gagabihin ako ng pag-uwi ngayon. Kaya baka wala akong masakay na taxi, mag-u-bike lang ako pa uwi. Nagdala lang ako din ng salamin, suklay, polvo, toothpick, tsaka yung mga iba kong mga gamit, pati yung wallet ko. Munti ko makalimutan, wala pa nga pala akong mga suot ng mga accessories. Yan nga pala yung mga niregalo ko sa sarili ko tuwing mag-anniversary ako dito sa Taiwan. First year ko dito sa Taiwan, ang niregalo ko sa sarili ko isang set ng alahas, kwintas, singsing, hikaw, tsaka bracelet. Yung second year ko naman dito is yung iPhone XS Max ko. Yung third year ko naman dito is yung laptop. And yung fourth year ko naman is yung iPhone 13 Pro Max ko. Deserve ng mga sarili natin na regaluhan. Huwag tayong maghihintay ng tao na magbibigay ng mga gusto at luho natin. Kung kaya naman ng mga sarili natin ibigay, lalo na kung nagtatrabaho ka. And ready na nga lahat ng mga dadalhin ko. Nang munti ko nang makalimutan yung aking tripod. Ito talaga yung pinaka-importante sa mga gamit ko kasi ito yung kapartner ko sa lahat ng ebidensya ng mga lakad ko. Ang init-init sa loob ng kwarto kasi hindi na kami nag-aircon. Pero paglabas ko, oh my God, tiis ganda, napakalamig pala. Malakas pala yung hangin. Nagbus nga pala ako papunta dun sa mall. Alas 4 na ng hapon kaya uwian na ng mga estudyante kaya medyo puno yung bus. Hindi ka naman pwede maupo pag doon sa mga upuan ng mga senior at saka PWD. Maayos at marunong sumunod sa mga rules yung mga Taiwanese. Pantay-pantay ang pamumuhay ng mga Taiwanese. Mayaman, mahirap, bata, matanda, pantay-pantay kayo dito. Kaya once na may magreklamo sa'yo kahit sa maliliit na bagay tulad ng maling pagtatapon ng basura, pag-iingay sa mga public transportation, talagang magkakaroon ka ng penalty. At obligasyon mo talagang mabayaran yon, hindi mo matatakasan pag may penalty may ipapatong sa'yo. Ayan, medyo nainip sa biyahe kaya napatiktok pa nga. Madali lang naman magbiyahe dito basta partner mo si Google Map at huwag kang matutulog sa biyahe kasi makakalagpas ka. Grabe, napakalamig pala talaga ng hangin. Medyo malayo yung babaan ng bus doon sa mall pero carry lang naman lakarin. Puro estudyante na nga yung mga nakakasalubong ko kasi oras na ng uwian nila. Nag-ikot-ikot na nga muna ako at nag-iisip ako kung kakain na ba muna ako or manonood na ako ng movie. Tapos parang hindi ko talaga kaya yung lamig kaya pumasok na muna ako dito sa loob ng mall. Sayang, ang ganda sana sumakay dito sa carousel kaso walang magbibideo sa akin. Feeling Stairway to Heaven sana ang peg. At bigla nga ako may nagustuhan jacket dito sa Mainnet. Parehas lang ng design pero magkaiba ng kulay pero parehas kong gusto. Pero mas kinuha ko yung cream kasi parang mas elegant siya tignan. Dalaga pa lang talaga ako, hili ko na talaga yung ganito, yung mag-window shopping mag-isa. Mukhang dalaga pa rin naman kaya lubos-lubosin na natin yung pagiging bata natin. Basta hindi mo nakakalimutan yung responsibilidad mo sa mga batang umaasa sa'yo. Nag-ikot-ikot na nga lang ako dito para makapag-video kasi pinapalipas ko lang yung oras. Naghahanap din kasi ako ng ATM machine kasi wala akong hawak na cash. Nasa kabilang building pala yung cinema kaya lumabas ulit ako, manginig-ginig talaga ako sa lamig yan, napakalakas talaga ng hangin. Bala ko talaga bumalik kanina dun sa bahay para kumuha ng jacket kaso parating na nga yung bus. Kaya talaga nagtiis ganda ako nito. Mabuti na lang talaga pag nandun ka na sa loob ng mall, hindi naman ganun kalakas yung aircon. Kaya kering-keri lang yung lamig. Ewan ko lang pagpasok ko ng cinema mamaya talaga. Nag-CR nga muna ako kasi parang naiihi ako sa lamig sa labas, my God. Tsaka sobrang gulo-gulo na talaga yung buhok ko sa sobrang lakas ng hangin. Umakit na nga ako dito sa taas at tinignan ko kung ano yung mga movies na showing ngayon. Gusto ko nga sana yung drama ang panoorin kaso wala naman akong kasama malungkot. Una, ito sanang Vivid Me yung panonoorin ko kaso 9:45 pa mag-start yung movie. Medyo gagabihin ako ng uwi. Kaya pinaltan ko na lang muna nung na-fall yun. 7:45 yung start. Naalala ko ng bata ko, mahilig talaga manood si Papa ng mga gera. Yung Rambo, yun ang palagi niyang pinapanood kahit paulit-ulit na talaga. Kaya parang nasanay na ako manood ng mga action movie.
Kaya siguro bata pa lang ako, napakatapang ko na, napakapalaban ko. Kaya hanggang ngayon pati maling tao pinaglalaban ko. Haha, charot. Karamihan dito sa Taiwan is Buddhist ang religion, pero yung mga establishment dito is may mga design na pang Christmas, lalo na sa Taipei. Bumalik na nga ako kasi 7:21 na. Pwede ka nang pumasok sa loob. Kinuha ko nga lang yung pinareserve ko na pagkain, popcorn and soft drinks. Nagulat ako, napakalaki pala ng popcorn na na-order ko. Hindi ko alam kung anong size yung sinabi ko sa kanya noon eh. Sana hindi agad siya kumunat para bukas pagising ko makain ko pa rin siya. At pumasok na nga ako dun sa loob. Paglabas ko may photo booth nga doon sa labas kaya nag picture muna ako. Hindi ko na malayan yung oras, mag-aalas 11 na pala. Wala na talaga ako matatawag na taxi nito kaya no choice ako, mag-u-bike talaga ako pa uwi. Napakalamig pa naman. Mabuti na lang talaga mayroong malapit na U-bike station dito sa labas ng Shangshan. Quarter to 11 na nga pala to. At kahit ating gabi na, hindi ka matatakot na magmaneho dito or magtatambay, maglalakad sa kalsada. Kasi safe na safe naman dito sa Taiwan. Tsaka may mga naglulubing dito ng mga pulis. Safe na safe yung mga daan dito at napakaganda. Walang lubak-lubak. Hindi katulad sa Pilipinas na ang daming mga humps, ang daming mga butas-butas sa mga kalsada. Tsaka dito, malawak yung bike lane. Hindi ka matatakot na masagi ng mga malalaking sasakyan. At dito na nga natatapos yung aking self-love. Palagi niyong iisipin, deserve natin maging masaya. Good night, everyone!